Magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon po ay nandito na tayo sa ating pang-apat na topic. So last meeting ay ating pinag-aralan ang patungkol sa God the Father. So ngayon naman ay ating pag-aralan ang patungkol sa God the Son. So ito ang pinaka-main emphasis natin sa umagang ito. So the incarnation, prediction, and fulfillment. So pag sinasabi natin incarnation, ito yung pagkatawang tao ng ating Panginoong Hesus. So hindi reincarnation kundi incarnation lang, kasi pag sabi nating reincarnation, iba na 'yon, meaning nun. So incarnation ang pagkatawang tao ng ating Panginoong Hesus. So atin yung mapag-aralan sa ngayon. So mayroong prediction at saka fulfillment. Ibig sabihin, mayroong tinatawag na messianic prophecy. Kasi sa Old Testament, ang tawag sa prophecy na patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, ito ang tinatawag na messianic prophecy. Okay. God's plan to rescue those who strayed from His all-wise counsel convincingly demonstrate His love. In this plan, His Son was foreordained before the foundation of the world as the sacrifice for sin to be the hope of the human race. So, bakit ba na siya lang ating pag-asa, ating Panginoong Hesus? Alam niyo mga anak, nung panahon na ang tao ay nagkasala, si Adan at si Eva, ang mga anghel ay lumapit. Ito yung makikita natin sa Spirit of Prophecy. Ang mga anghel ay lumapit sa ating Panginoong Diyos na gusto nilang pumunta sa lupa upang tubusin tayo mula sa pagkakasala. Ngunit ang sabi ng Panginoong Diyos, tanging ang dugo lamang ng gumawa sa Kanya ang may kapangyarihan na maglinis ng kasalanan ng tao. So makita natin, tanging ang ating Creator lamang. So ibig sabihin, ating Panginoong Hesus ay siya ay ating kasama sa Creator. So siya ang tanging may dugo na makapaglinis sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, siya lamang ang tanging pag-asa natin upang tayo maligtas mula sa kasalanan. Bakit? Kasi nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, wala na tayong pag-asa sa buhay. Nung ang tao ay nagkasala, sabi ng Romans 6 verse 23, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan na ito, mga anak, ito'y tumutukoy sa walang hanggang kamatayan. Ito'y eternal death. Ibig sabihin, pag namatay ka, wala ka ng pag-asa pa na mabuhay muli, na tayo makapunta pa sa langit na bayan. Wala na yon. Ngunit, dahil ang ating Panginoong Hesus ay napako doon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya ang kanyang buhay, tayo ay nagkaroon ng pag-asang muli. So, kaya sinasabing wala tayong pag-asa kung wala ang ating Panginoong Hesus. After sin entered, God instituted animal sacrifices to illustrate the mission of the Savior to come. So, makita natin sa Old Testament, mayroon tinatawag na sacrificial system. Pag sila nagkasala, sila ay mag-o-offer ng tupa pag kaya nila. Ito ay unblemished. Ibig sabihin, walang kasaway, walang hindi dapat pilay, walang sakit, dapat talaga ay putli o talagang malinis ang tupang ito. So mayroon din yearly Day of Atonement na kung saan ginagawa din ito pag sacrifice. Ito ay isang taon lang din, isang beses sa isang taon. So makita natin ang simbolo nito ay para sila mapatawad sa kanilang kasalanan, sila ay magsasacrifice ng tupa. So ito ay pumapatungkol sa pagdating, ang sacrificial system nito, ang simbolong ito ay pumapatungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, sa unang pagdating na siya ay mag-sacrifice. Siya kasi ay sa Old Testament ay sumisimbolo siya sa tupa, sa tupa na sinasacrifice. So ito lamang ay pumapatungkol na mayroong Diyos, ang God the Son, mag-sacrifice sa kanyang sarili upang tayo maligtas mula sa kasalanan, tayo mapagkaroon ng kapatawaran. Okay. Predictions about a Savior. God promises that the Savior Messiah, the Anointed One, would come through Abraham's line. So makita nyo, pag sa Genesis 12, chapter 12, nandyan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ang isa doon, in your seed, all the nation of the earth shall be blessed. Bakit daw maging blessed ang lahat ng tao sa buong sanlibutan sa pamagitan ni Abraham? Bakit? Dahil sa pamagitan niya, kasi galing sa kanyang lahi, nagmula ang ating Panginoong Hesus, ang Messiah. So sa galing ni Abraham na linya, doon sa kanyang lahi nagmula. Kaya sinasabi dito, bakit blessed? Kasi nga,
nagkaroon tayo ng pag-asa sa pamagitan nating Panginoong Hesus na mula sa lahi ni Abraham. Okay. The time of his ministry and death, God had prophesied the exact time of the beginning of Christ's ministry and the time of his death. Daniel's prophecy specified that the Messiah would appear 7 weeks and 62 weeks, or a total of 69 weeks after the going forth of the command to restore and rebuild Jerusalem. So siguro sa actual discussion natin ay akin itong ipapakita sa inyo yung chart ng 2,300 days prophecy. So aking ipapakita sa inyo kung paano natupad. Kasi nga ang mirong exact sa Daniel's prophecy, mirong exact time ng pagdating na ating Panginoong Hesus at exact time na siya ay papatayin, na siya ipako sa cross, at exact time na kung saan siya rin ay mabuhay muli. So makita natin dito mga anak na mayroong exact time ng kanyang ministry, ng kanyang pagdating. So sa actual natin na discussion ay akin niyang ipapakita sa inyo ang chart ng 2,300 days prophecy. Sapagkat sa 2,300 days prophecy, the longest prophecy in the Bible, nandoon din nakapasok doon ang 62 weeks o 69 weeks. Yan ay may mga kahulugan atin niyang i-discuss sa actual natin na discussion. Okay. In stating, the Word became flesh and dwelt among us. So that in the two natures of Jesus Christ. So may dalawa siyang nature. John set forth a profound truth. The incarnation of God the Son is a mystery. Scripture calls God's being manifested in the flesh the mystery of godliness. So makita natin ang two nature ng ating Panginoong Hesus dyan sa John 1. Sa John chapter 1 verses 1 to 3, makita natin dyan ang ating Panginoong Hesus bilang creator. Bilang creator. Pag sabing creator ay siya ay Diyos. At ang Diyos lamang ang makapaglalang. Then sa verse 14, ang creator na ito, ang word na ito, yung verbo ay naging tao, nagkatawang tao na itong ating Panginoong Hesus. So yung incarnation na yan, pagiging tao niya yan ay mystery pa rin sa bawat isa sa atin. Bakit nagkaroon ng nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus? So His divine attributes. He is omnipotent. Pag sinasabi nating omnipotent ay siya makapangyarihan. Makapangyarihan sa lahat, above all. He is omniscient, all-knowing ang ating Panginoong Hesus. Siya din ay alam niya ang lahat ng bagay. Although His divinity has the natural ability of omnipresence, so during the time, nung siya nandito sa lupa, ang kanyang characteristic, na kanyang attributes na omnipresent, ay nagkaroon lamang ng, makita natin dito, medyo limited, sapagkat nagkatawang tao siya during the time. So, He has chosen to be omnipresent through the ministry of the Holy Spirit. So, nagiging omnipresent na siya kaya nasa lahat ng dako sa pamagitan ng banal na Espiritu. So, His divine attributes, Hebrews attests to His immutability. So, Hebrews 13 verse 8, ang sabi dyan, ang ating Panginoong Hesus, siya ay katulad ng kahapon, katulad ng ngayon, at magpakailanman. Walang pagbabago. So, nandoon yung kanyang attribute bilang Diyos na walang pasimula, walang katapusan. So, yan ang isa sa mga attributes ng Diyos. His self-existence was evident when He claimed life in Himself. He is eternal. So, kung ano ang attributes ng God the Father, ay ganun din ang attributes ng God the Son. Okay. His divine powers and prerogatives, the works of God are described to Jesus. Ascribed to Jesus. He is identified as both the Creator and the Sustainer. So, yan ay makita natin sa Biblia. Pagbasahin natin yan, John 1 verse 3, siya ay Creator. At saka Colossians 1 verse 16, in the form of God, siya ay kinuha niya ang nagkatawang tao siya in a form of servant. So, nagiging humble. Pakumbaba ang ating Panginoong Diyos. Din siya din ay Sustainer. Lahat ng ating pangangailangan. His divine names, so makita natin dyan, siya ay God the Son, anak ng Diyos. Sa Matthew 1 verse 23, siya ay pagkatawagin na Emmanuel, sapagkat ang ibig sabihin is God is with us. So yan ay makita natin dyan. So siya din ay anak ng Diyos. At maging ang mga tao during the time,
na nandito siya sa lupa, sa Matthew 8 verse 29, ay na-recognize na Jesus na anak ng Diyos. So makita natin marami, pati sa John, 1 John, marami tayong makikita dyan na ating Panginoong Diyos ay tunay na Diyos. Nakilang Jesus Himself claim equality with God. So kung yung titingnan yan, sa John 8 verse 58, sabi niya, before Abraham was I am. Nung makita natin na nung nagpakilala siya kay Moses doon sa burning bush, ang sabi niya, I am that I am. So ang sabi naman ating Panginoong Hesus dito sa John 8 verse 58, before Abraham was I am. So yung I am pala noong doon sa Old Testament ay siya din yun. So makita natin na nag-i-exist na din ang ating Panginoong Hesus. Okay, He is worshipped as God. So makita natin, sinamba siya. Nung siya muling nabuhay, sinamba siya ng mga disipulo bilang kanilang Diyos. So maraming mga anak na mga bersikulo sa Biblia na nagpapatunay na ating Panginoong Hesus ay Diyos. Kita din natin dyan sa John 17 verse 5. Sabi niya, ay Ama, ako yung luwalatiin sa kaluwalhatian nung ako pa ay kasama mo. Nung ako pa ay kasama mo na bago pa ang sanlibutan. So makita natin ang ating Panginoong Hesus ay always existing din na kasama ng Diyos Ama. Okay. The Bible testifies that in addition to His divine nature, Christ has a human nature. So dahil nga siya ay nag-incarnate na tao, kaya nagkaroon siya ng nature na tao. Kaya nga sabi ng Desire of Ages, ang kanyang nature nito na tao ay manatili magpakailanman. So makita natin mga anak na bilang Diyos ay kinuha niya ang ating nature na tao para lamang makipag-sympathize siya sa atin, para lang din makatubos tayo mula sa kasalanan. Okay, His human birth, Jesus Christ is truly man. So makita natin ang kanyang nature, truly God at saka truly human. So His birth, siya ay pinanganak, kita natin dyan. Then His human development, so kita din natin siya ay lumago. Kita natin dyan sa Luke 2:52, ating Panginoong Diyos ay lumago sa apat na aspeto ng buhay na katulad natin. Then He was called a man, din His human characteristics. Siya din na nagugutom, nauuhaw, napapagod. So makita natin na talagang siya din ay totoong tao, tunay na tao. Okay. He was in the likeness of sinful flesh. He was the second Adam. Bakit sinatawag siya na second Adam? Kasi nga si Adam during the time hindi siya nakapasa ng test. Hindi siya nakapasa at ang kaya tinatawag natin Panginoon na second Adam para patunayan na ang kadyusan ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig dahil sa accusation ni Satanas. So, He was in the likeness of sinful flesh. So, kinuha niya ang ating nature na tao. Ngunit makita natin dahil siya ay ipinag-conceive sa pamagitan ng Banal na Espiritu, so hindi siya makasalanan, sinless ang ating Panginoong Hesus. His experience with temptations, the way He experienced temptation proves that He was truly human. So siya din ay tinutukso. Siya din ay tinutukso pero hindi siya natutukso. So makita natin dito mga anak, talagang siya tunay na tao. The sinlessness of Jesus Christ, human nature. So kahit siya ay kinuha niya ang ating human nature, ngunit siya ay hindi makasalanan. Hindi makasalanan. Iyan ang pagkakaiba sapagkat kinokonsep siya sa pamagitan ng banal na espiritu doon sa tiyan ni Virgin Mary. Okay. It is self-evident that the divine nature of Jesus was sinless. Divine nature was sinless. But what about this human nature? So, dahil nga siya ay Diyos, so walang kasalanan. Ngayon, ano naman ang kanyang human nature? The Bible portrays Jesus' humanity as sinless. Jesus took upon Himself our nature with all its liabilities, but He was free from hereditary corruption of depravity and actual sin. Makita natin, dahil nga siya ay nagkatawang tao, ngunit sa ibang kapamaraanan, sa magitan ng banal na espiritu, so hindi yung makasalanan na human nature. Kundi ang ating Panginoong Hesus, kahit siya ay kinuha niyang human nature, sa magitan ng banal na espiritu, siya na-conceive, so siya ay hindi makasalanan. Ngunit, nandoon ang tendency na siya magkasala, ngunit siya ay hindi nagkasala.
marami siyang tukso, ngunit pakita ninyo, hindi siya nagkakasala ni kailanman. So, perfect. Okay. The union of the two natures. The person of Jesus Christ has two natures, divine and human. So, ito ang dalawang nature ng ating Panginoong Hesus. Divine and human. Truly God and truly human. He is the God-man. But note that the incarnation involved the eternal Son of God, taking on himself human nature, not the man, Jesus acquiring divinity. So makita natin, mula sa pagiging Diyos, sa pagiging tao. Hindi sa pagiging tao, sa papuntang Diyos. Hindi ganon. Kundi, mula sa pagiging Diyos, ay siya nagkatawang tao. Clear yan sa Bible. Okay. The plurality associated with the triune God is not present in Christ. When He became incarnate, Christ did not cease to be God, nor was His divinity reduced to the level of humanity. So, kita natin nung siya nagkatawang tao, hindi ibig sabihin na nabawasan at nawala yung pagiging Diyos niya. O nabawasan yung pagiging Diyos niya, hindi ganon. At the crucifixion, His human nature died, not His deity, for that would have been impossible. So, ang namatay lamang ay yung human nature niya. Kaya siya namatay, sapagkat meron siyang human nature. Pero yung pagka-Diyos niya, ay hindi yun, kasi imposible yun na mawala o mamatay, sapagkat ang Diyos ay immortal. So makita natin dyan, kaya lang ang namatay sa Kanya ay yung Kanyang human nature. Yung human nature ng ating Panginoong Hesus nung siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Okay. The offices of Jesus Christ. The offices of prophet, priest, and king were unique, generally requiring a consecration service through anointing. The coming Messiah was to hold all three of these offices. So, hawak niya yan. Siya ay prophet, siya din ay priest, at siya din ay king. Okay, Christ the prophet. God revealed Christ's prophetic office to Moses. Jesus referred to himself as prophet. Before his incarnation, Christ filled the Bible writers with his Spirit and gave them prophecies about his sufferings and subsequent glories. So, makita natin dyan yung marami Kaya nga sabi dito ay before his incarnation, kanyang ginagabayan yung mga prophets upang isulat yung kanyang pagdating na pagkanyang pagiging tao. Makita natin, Isaiah 9 verse 6, diyan ay sinasabi diyan na unto us a child was born. So makita natin diyan ang isa sa mga messianic prophecy. Meron din sa Isaiah 14 verse 12. His name will be called Emmanuel. God is with us. Kaya nga, ito'y fulfillment din doon sa Matthew 1 verse 23. Ang child was born, then his name will be called Emmanuel. Means God is with us. So, fulfillment ito. So, makita natin dito mga anak, talaga maraming messianic prophecy na nagpapakita na mayroong darating na Messiah upang iligtas tayo mula sa kasalanan. Okay. Christ the priest. Christ's earthly priesthood. So, during his earthly ministry, Christ was both priest and offering. His death on the cross was part of his priestly work. After his sacrifice at Golgotha, his priestly intercession centered in the heavenly sanctuary. So makita natin, bakit siya priest? Kasi nga, sa ating kapanahonan natin, makikita natin, siya ay ating high priest na nagkipag-mediator natin. Mediator natin para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. At siya din ay sacrifice. Kasi nga, siya ay sinasakripisyo. At during the time of the Old Testament, yung lamb doon, yung tupa, tumutukoy sa kanya na isa-sacrifice para sa kanilang mga kasalanan, para mapatawad. So, ito din ay natupad ng ating Panginoon Hesus ay sinasacrifice para tayo rin ay magkaroon ng pagtubos sa ating mga kasalanan. Okay. The priestly ministry Jesus began on earth, He completes in heaven. His humiliation on earth as God's suffering servant qualified Him to be our high priest in heaven. So, siya ngayon ang ating high priest. Sabi ko na kanina, meron siyang ministry sa most holy place para tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, tinutuloy niya yung ministry niya nung siya ay nandito sa lupa. Okay. Christ's heavenly priesthood. Christ began His intercessory work immediately following His ascension. Christ's intercession offers encouragement to His people. He is able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He ever lives to make intercession
for them. So, nagsimula ang kanyang intercessory ministry nung siya umakyat sa langit. So, makita natin yan sa Acts 1 verse 10 to 11 na siya ay umakyat sa langit. Nung siya umakyat, ay nagsimula ang kanyang intercessory ministry sa Ama at saka sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Upang kung sino man ang lahat ng tao na lumapit sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng intercession ng God the Son. Okay, Christ the King. Christ as the God-man will exercise His kingship over those who have accepted Him as Lord and Savior. His kingship is portrayed by two thrones, symbolizing His two kingdoms, the throne of grace and the throne of His glory. So, makita natin mga anak, dito, ang ating Panginoong Hesus, na siyang hari, na siyang ating mediator, ay pinapaabot sa atin na kung sino man ang tatanggap sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ay may kapangyarihan siya doon para tayo iligtas mula sa ating pagkakasala. Kaya nga sabing throne of grace, bakit nga? Kasi hindi tayo karapat-dapat sa dugo ng ating Panginoong Hesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Ngunit tayo ginawang karapat-dapat. So yan ang ibig sabihin ng grace. Karapat-dapat ka, ngunit hindi tayo karapat-dapat, ngunit ginawa tayong karapat-dapat sa ating Panginoong Hesus. Then, sa pagdating nating Panginoong Hesus, tayo dadalhin sa langit, sa Kanyang trono, throne of His glory, upang mai-reward, magkaroon tayo ng reward na buhay na walang hanggan. Okay. The kingdom of grace. Immediately after the first humans had sinned, the kingdom of grace was instituted. It existed by the promise of God. Jesus' proclamation, the time is fulfilled, was a direct reference to the kingdom of grace soon to be established by His death. So makita natin, nung tayo nagkasala, nagsimula o meron ng tinatawag na kingdom of grace. Meron ng pangako ang Diyos, meron plano ang Diyos ng kingdom of grace. Kaya nga ito ay talagang nangyari, fulfilled, nung panahon na siya ay naipako sa krus ng Kalbaryo. Kasi namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa atin. So, makita natin doon mga anak kung gaano din tayo kamahal na ating Panginoong Diyos. A representation of the kingdom of glory was given at the Mount of Transfiguration. The kingdom of glory will be established with cataclysmic events at Christ's return. So, doon sa Transfiguration, nakita ng mga disipulo na ang ating Panginoong Hesus ay nakita nila yung kanyang kaluwalhatian. Talagang hindi nila halos ito makita. Hindi na halos talagang nasisilaw sila dahil ang ating Panginoon ay nag-transfigure. Yung kaluwalhatian niya bilang Diyos ay nag-ano sa kanya. So hindi na halos ito nakita, talagang nasisilaw sila. So yan din ang pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Sa pamagitan ng alapaap ay ating makikita ang kanyang kaluwalhatian during the time at the second coming. Okay. The kingdom of glory. By accepting Jesus Christ as our Savior, we can become citizens of His kingdom of grace today and the kingdom of glory at His second coming. So, kita natin dito yung kingdom of grace, yung sa ating kapanahonan ngayon, na tayo'y may panahon pa na tayo magpahumingi ng tawad, tayo patawarin ng Panginoong Diyos, ginawa tayong karapat-dapat, kahit hindi tayo karapat-dapat, karoon tayo ng kaligtasan, binigyan tayo. So yan yung tinatawag na kingdom of grace. Yan sa kingdom of glory, sa kanyang second coming, na ating makuha, ating makita, at tayo dadalhin doon sa langit na bayan. Ating makikita ang kanyang kaluwalhatian. So before us lies a life with unlimited possibilities. The life Christ offers is not a life filled with failure and scattered hopes and dreams, but one of growth, a successful walk with the Savior. So makita natin mga anak, kahit ang buhay na ito nating kinakabuhay ngayon ay maraming mga paghihirap, maraming kabiguan, ngunit ang pangako lamang ng Diyos na kahit sa ganyang mga buhay natin, nandyan siya palagi sa atin, gumagabay upang tayo magkaroon ng tagumpay sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito na kasama ang ating Panginoong Diyos. So pagpalayan tayo ng Diyos sa mga oras na ito. So sa next meeting natin sa Wednesday ay atin pa naman itong i-review sa inyo. Kung may katanungan kayo, ay inyong i-prepare sa
Wednesday sa ating review. Salamat, pagpalain tayo ng Diyos sa araw na ito.